afternoon, good evening sa inyong lahat! Ang buhay ng isang ina, walang katapusang trabaho. Binuksan ko lang tong mga bintana para papasok yung fresh air. Ang background ko ba, mga toys, nag-share ko balintong na yan. Bahala na yan dyan, oy. Tapos hindi ko pa naayos ang bed ni Philip at saka ni Kuya Alex. Mamaya ko na yan ayusin. Buksan ko lang yan. And then, yung weather pala namin sa labas is 0.5, then sa loob 22. So, meaning to say, kailangan ko na talagang sindihan yung fireplace namin. Then, of course, dito din, buksan para papasok yung swerte. Swerte naman talaga ako dahil may mga anak ako, di ba? Number 1 na yan. Before ang lahat, dalhin ko pala itong mga tupiin ko ba? Sobrang dami, oh. Punta nga kayo dito, tulungan nyo ako. Ano na to ba? 4 days na. Hindi ko pa natupi lahat dahil inaantay ko yung iba. Hindi naman kasi kami nagpa-dry ng damit sa labas dahil, alam niyo naman, winter, sobrang lamig. So, mabuti na lang, may dryer kami. Nilabhan ko muna lahat, pero may kaunti pa talagang naiwan. Then, ito, ilagay ko dito sa living room dahil dito ako mag-fold ng mga damit. Sabay, manood ng movie ba? Para hindi naman ako maboard. Ganito ba kayo? Kapag mag-fold ng damit, kailangan talaga may mapanood ba? Parang boring kasi, no? Mag-fold ka lang ng mga damit. O, ganyan ako ba? Every time na may gagawin ako, lalo na nakaupo lang. I-close ko lang pala tong door, nakalimutan ko. At saka, ay, masyado pang maaga pala para sindihan yung fireplace namin. Wag na, i-prepare ko lang tong luggage. Ang paghahanda sa pag-alis ni Vladimir at saka Kuya Alex. Before anything else, nasa General Santos City yung luggage. Dito ko ilagay sa taas. Mga storage namin ba? Ayan. Hala, nasira pala ito. Bahala na si Vladimir dito mag-ayos. Uy, nasaan nga itong ano? Tatanungin talaga ako ni Vladimir dito ba? Mamaya. Maghanda ako ng mga damit kay Kuya at saka kay Vladimir. Yung pangtulog at saka suotin nila. Nakalimutan ko. Binuksan ko pala yung bintana nun. Para talaga akong timang. Saan ko to ilagay? Dito na lang. Mas malaki ang space dito sa room namin ni Vladimir. Dito ko lang ito ilagay ang luggage. Then, tupiin ko lang muna yung mga damit bago ko ilagay dyan sa luggage. Dahil may mga damit si Vladimir na nilabhan ko pala. Tapos, yun nga, naghahanap nga siya kagabi na sana daw yung underwear niya. Nakalimutan ko. Nandito pa pala sa, nilabhan. Babalikan ko kayo mamaya. Tupi ko lang muna to. Hindi pa ako tapos mag-fold ng mga clothes. Naabutan na ako ng oras. Kailangan ko na palang sunduin si Philip, si Vladimir from work. Diretso na siyang magsundo kay Kuya Alex. So magstay lang si Kuya Alex ng few hours doon sa school. Then, ang aming fireplace dito, nasindihan ko na. Before ako magsundo kay Philip, lagyan ko muna ito ng maraming kahoy. Para pagdating namin dito, may apoy pa. Otherwise, mawala ito. Control ko lang ito. 11:30 na. Mga 11:35. Aalis ako. Malamig kasi dito sa loob. 0 degree sa labas. Nag-snow pala kagabi. Kaya malamig. Okay na yan. Marami ng kahoy. Tapos nilagay ko lang dyan sa gitna. Yan. Para hindi siya masunog lahat. Kailangan ko nang magbihis. Tignan nyo, oh. Ang oras. Ang bilis ng oras, no? Grabe ba? Nagmamadali ka naman, Lord. Madagdagan na naman yung edad ko nito. Nagiging 39 na ako. This coming June 2025 na. Yan na po ang ating view sa labas. Oh, Diyos ko. Ang snow. Mabuti na lang. Natunaw na. Si haring araw, lumabas yan kanina. Kaso lang natabunan ng clouds. So, manipis lang naman ang snow. Kaya madali lang siyang natunaw. Oh,
Wala na, thank you Lord. Ito ang gusto ko dito. Pag snowman dito, pero hindi katulad talaga sa bundok ba? Na sobrang kapal. Mas makapal pa sa pagmumukha ko. Yung gloves ko, isa lang pala. Ang nakita ko, yung isa, hindi ko na mahanap. So, ang ginawa ko, isa na lang ang mag-gloves kasi yung isang kamay ko, hindi ko kailangan ng gloves dahil nakahawak sa camera ba, mahirap mag-gloves while nagba-vlog. How many days? Always akong late ba? And si Philip nandun na sa itaas ng kindergarten. Minsan kasi nakakadisturbo sa mga bata. Ay, thank you Lord. Malapit na ako sa kindergarten. Oh, Diyos ko, 11:14 na. Ang bilis ng oras. 12 noon, tulog na yung mga bata sa itaas. Ang pinaka-last na magsundo, nasa 12:30. Then pagkatapos noon, kinuklose na nila ang door. Hindi na kami makapasok. Dahil yun ang timing nila sa pagsundo. Uwi na po kami. Ito, kinaklose ni Philip ang door. Ikaw pa. What we will wait for your cousin. Dito kami dadaan sa park at hindi ako nakapag-vlog doon sa loob kanina ng kindergarten. May mga parents. Then minsan kasi yung iba, ayaw nilang may mag-vlog sa loob. So respect their privacy ba. Mahirap na. Hindi pa naman itong bansang Pilipinas. Bakit ang dilim? Kapag ganito ang panahon ba o cloudy, yung vlog ko din madilim. Mas madilim pa sa kahapon at ang nakaraan. Dahil sa sobrang lamig, naging ninja na si Philip, no? Kapag ginaganyan ko siya, gustong-gusto niya Dahil nilalamig nga siya. What? Magpa-karga na naman si Philip. Ay, naku Philip ko, mabigat ka pa naman. Don't move. Ang buhay talaga ng ina, no? Gagawin ang lahat. Bisa ka kahit na nagkabiba na. Ay, nalang Philip ko. Tuwang-tuwa ka pa naman. Hala, natuok na si Mommy. I can't breathe. Turubis, get down, B. Ay, grabe ka naman, Philip ko. Gusto mo naman akong patayin. Di mawalan ka na ng Mommy na maganda. Kanina pala doon ko na naabutan si Philip sa room nila. Na late na ako. Okay lang yun dahil hindi pa natulog yung mga bata doon sa itaas kanina. Si Philip naglalaro sa pusa. Nasaan na? Tinakot mo naman. Gije? The cat. Ay, yun. Oh, kawawa ka naman. Hala, lamig na lamig yung pusa. Oh, naghahanap talaga siya na pwede niyang masilungan. Ano nangyari sa'yo? Pusa ka. Malamig pa rin dyan. Uwi ka doon sa inyo, Kao. Ay, nakalimutan ko. Slovak pa pala yan. Hindi yan makaintindi ng Tagalog. Ay, dumating na yung puti, oh. Puti ko? Sala, tumakbo na. Natakot kay Philip. Asan din sila pupunta? Uuwi na sila. Sa 5 yan sila, Gigi, Philip ko. Ito siguro. Ha? Kaya pala. Nagtuwang-tuwa si Philip. Gigi. Ay, nandyan pala. Nagtago. Gigi. Kaya dyan ka lang ningning ha. Kasi masyadong malamig. Nandito na po kami sa loob ng bahay. Si Philip na nakaupo na parang napagod na siya Sobrang gutom ko na ba? Nanginginig na ang buong katawan ko ba? Painit lang ako ng aking makakain. Ay, kalimutan ko. Nandoon na pala sa plato. Si Philip, kumain na po yan sa kindergarten. Ito po ang pagkain ko. Ano lang to? Gulay. Tapos may tofu. Then, konting pasta. Wala nang karne. Hindi ako nakapagluto ng chicken breast. Kain pala tayo. Kahit na walang karne ito, masarap naman. Dahil nilagyan ko ng Knorr cubes. May nagawa pala akong oats with nuts. Ito yung snacks ko. Para iwas sakit ng gallstone ba. Madali lang pala gawin ang oats bar. Hindi ko pala ito na-close. Nakikita na yung mga kaluluwa. Ito pala yung nagawa ko nung isang araw pa to. Madali lang siya gawin. Oats, peanut butter, honey. Tapos nilagyan ko na lang din ng konting mga nuts. Kasi may nuts pa akong naiwan. Papa? Hindi naman siya kain ito. Kaya healthy siya. Gumawa din ako ng pandesal. Wheat flour siya. Ginamit ko. Kaya medyo matigas. Ay, tapos hinaluan ko lang ng konting white flour. Iba yung texture niya kaysa doon sa white flour. Pero sa lahat ng nagawa ko, ito talagang oats ang pinakagusto ko. Kasi masarap ba na may peanut butter. Masarap to sa tea at saka sa coffee.
Since nabawal ako ng coffee, magtubig na lang ako. Coffee come. Bosim? Coffee come. Pag-sure lang Philip ko. Ay, may nagtatanong pala sa akin si Filipina in Turkey. Anong pangalan ng iniinom ko? Yung ano ba, para sa buhok at saka pang pag-beauty na rin. Nawala naman akong beauty. Ito po ang brand na iniinom ko. New Cell, Sopa, Collagen, Vitamin C, and Biotin. Yan, 3 times a day. Next time po, mag-honest review ako regarding nito. Then, gagawan ko ng paraan para ma-explain ko sa inyo ng maigi. After 1 month na lang, wala pa akong 1 month sa pag-inom nito eh. So, hindi ko pa talaga masabi sa inyo kung yung dapat at hindi dapat gawin sa tuwing umiinom nito. Dahil may napansin po ako. Mag-inom lang ako ng isa. Donna! Maghanda na ako ng mga damit ni Kuya Alex. I-impake ko na ito. Lagay ko na sa luggage. Kunti lang naman yung ano lang ba, damit na pangtulog. Baka 1 or 2 nights sila doon na kuha ko na yung mga damit ni Kuya Alex. Singka na. Diyan na si Philip. Matutulog na siya. Okay, good night. Nag-request siya sa akin na tabihan ko daw siya. Sabi ko sa kanya, handa ko lang itong mga damit ni Kuya Alex. Good night. What are you doing? I need to prepare Kuya's clothes. Dobre? Well. Here in the luggage. Alam nga naman sa General Santos City. Ciao. Laki pala siguro tong luggage. Kunti lang naman siguro tong damit na to. Prosim. Malalaman to mamaya. Mag-impake na ako. Sinabihan ko si Vladimir kahapon na i-impake ko na yung mga damit ni Kuya Alex. Kung may naiwan siya, i-check to niya mamaya. Ito lang naman ang pinaka-importante kay Kuya Alex. Pero hindi ako sure kung ilang araw ba talaga sila doon. Depende na yun kung anong sasabihin ng doktor. Hindi ko pa nailagay dito ang mga damit ni Vladimir dahil i-check pa daw niya. Kay Kuya Alex lang muna ang na-impake ko. Bukas ng umaga ang alis nila. Papuntang Bratislava. Maiwan kami dito. Hindi kami kasama. Dahil may pasok si Philip. And si Kuya absent ng siguro 2 araw. Bukas ko na lang pala sasabihin sa inyo kung bakit pupunta sila ng doktor. Ayan. Naka-prepare na. Ready to go. Okay na siguro to. Diyan ko lang yan ilagay. At least, naka-prepare na kay Kuya Alex. Yung kulang nito, mamayang gabi ko na lang ilagay dyan lahat sa loob. Prepare ko din pala itong iPad. Dadalhin to ni Vladimir eh. Na-charge na to niya kagabi. Ano pa bang nakalimutan ko para kay Kuya Alex? Uy, mamaya ko na lang siguro i-check yung iba. Minsan kasi marami akong mga kalimutan. I-prepare ko pala yung gamot ni Kuya Alex. Para sa heart niya ba, kailangan madala niya yun. I-prepare ko na yun, pati ang snack siguro ni Kuya Alex. 2 gamot ang iniinom ni Kuya Alex eh. Biofron? Hindi to siya antibiotic. Itong gamot sa kanyang heart ang kailangan niyang dalhin bukas. Si Vladimir na ang maghati nito. At ito din pala ang iniinom ni Kuya Alex para sa kanyang immune system ba. Ayan, nakalagay dito, immune booster. Nakalimutan ko, hindi pala siya nakainom kaninang umaga, patay. Ipadala ko na lang to lahat. Bukas ng umaga, ipainom to sa kanya. Lagay ko na lang ito siya sa Ziploc para hindi makalimutan ba. Ito pa naman ang pinaka-importante sa kanya, yung mga gamot niya. Ayan. Ang ginagawa ko kasi sa kanya, impake ang lahat para walang makalimutan ba. Then si Vladimir ang mag-double check sa mga na-impake ko. Ganyan kami ni Vladimir. Alam niya na makalimutin ako. So ready na para bukas.